Si Engineer Henry Alcantara has a prepared sinumpaang salaysay. Nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyon ito para po sa bayan. Simulan ko na po ang aking pinandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, Undersecretary Roberto Bernardo po, si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019. Taong 2022 na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25%. Ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million. Noong 2023, halagang 710 million. Noong taong 2024, 3.3 billion. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga na 2.55 billion. May pababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Sabi niya po sa akin, 300 million para kay Senator Bong Revilla. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, naging 30 ang naging proponent. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Taong 2022, na humiling Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi po ito na pagbigyan, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang Pumpeng. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 ayon po kay Yusek Bernardo. Ito po ay 7 project na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko kay Yusek Bernardo. Pang-apat, Congressman El Saldico. September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitripon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Mula 2022 hanggang 2025. Naging tagapagtaguhit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Sa taong 2022, 519 million. Sa 2023, 5 billion 790. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 590. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan Second, 573 million. Tarlac First, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac Second, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang. May dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera kung saan ay nakasuot ng blue na shirt. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulungan upang matuluyang palagunin lahat ng mga taong sangkot. I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. Salamat po.